Hello mga madlang inday, for today's ganap nga. Today is my rest day kaya tara, samahan niyo ako sa aking day off. Nung tanghalian na nga mga mima, nagluto nga ako ng paborito naming papaya. Adobong papaya nga mga mima yung lulutuin ko today dahil isa nga ito sa kinikrave ko. Hindi ko nga alam mga mima kung kumakain din ba kayo ng ganitong luto. Pero isa lang nga yung masasabi ko mga mima, super sarap nga ng ganitong luto sa papaya. Lalo na nga kung may paris na tuyo or dilis o kaya naman pritong isda. Tapos ko nga siyang palambutin ng konting mga mima, nilagyan ko na nga ng 3 pamintang durog. Mas masarap kasi siya kapag medyo maanghang nga. Minsan naman dinudurugan ko or hinihiwaan ko nga ng konting sili. Kaya sa hindi pa po nakakakain ng ganitong luto, itry nyo na po at hindi kayo magsisisi. After few minutes nga, luto na rin yung gulay na niluluto ko. At ang partner nga nito ay paksiw na bangus. Takam na nga ako dito kaya tara mga mima, samahan ninyo akong mag-lunch. Konti nga lang yung rice ko dyan dahil ang inday mima nyo ay nagda-diet na. Samahan mo pa ng mainit na kape, saktong-sakto nga sa tag-ulan ngayon. Pagkatapos ko ngang kumain mga mima, sinunod ko na ngang paliguan itong papi kong makulit. At dahil maulan nga ng mga oras na yan, maligamgam nga lang na tubig yung pinangligo ko sa kanya. Nang matapos ko nga siya patuyuin, tignan nyo naman ang itsura niya, super linis nga tignan. Hindi ko nga siya dyan pinapababa dahil kapag pinababa ko nga yan, alam ko na nga yung magiging itsura niya. Nako day, stress na naman ang inday mima nyo sa kanya kapag nakababa nga yan. Napaka-hyper nga ng batuta na yan. Kaya yung upo niya nga dyan, sus, bait-baitan lang yarn. Maglalaba nga sana ako mga mima pero hindi pa nga tumitila ang ulan hanggang ngayon. Kaya naisipan ko nga munang maglinis na lang ng bahay. Habang naglilinis nga ako ng bahay mga mima, si ate naman inaayos yung tali nga ng baboy. Ilang araw na nga lang ay Christmas na kaya ilang araw na lang din makakatay na nga yung baboy. Medyo nakakaawa nga sa part na yan na nauulanan nga yung baboy. Pero wala rin naman kaming magagawa dahil wala rin naman kaming kulungan. Kinakausap pa nga ni ate yung baboy dyan. Akala mo naman nakakaintindi yung baboy. Hindi nga alam ni ate na nagbibidyo nga ako ng mga oras na yan. Nang matapos na nga ako magwalis mga mima, nagsimula na nga akong magpunas ng sahig namin. Hindi kasi ako nakaramdam ng antok ngayong araw kaya nilibang ko nga yung sarili ko sa paglilinis today. Nung matapos na nga ako maglinis mga mima, tignan nyo naman yung panahon, hindi pa rin tumitigil yung ulan. Bale 3 PM na nga ng mga oras na yan, kaya naisipan ko na ngang maglaba. Konti lang naman yung lalabahan ko dahil nalabahan na nga ni mama yung iba. Ako na nga lang yung magbabanlaw dahil may lalakarin nga sila mama. Sinamantala ko nga maglaba ng bedsheet at kumot ko nga na inihian nga ng papi ko. Bale dito na nga ako sa loob naglaba dahil malakas pa din nga yung ulan sa labas. Wala pa nga akong palit-palit dyan ng pantulog ko. Hindi ko na nga naisipan magpalit mamaya dahil maliligo naman ako pagkatapos ko maglaba. Hindi ko na nga pinakita yung mga sumunod ko nga na ginawa mga mima pero ang alam ko nga super pagod nga ako ngayong araw. Super sakit nga ng binti ko dahil sa naulanan nga ako kanina habang nagbabanlaw kaya itinaas ko na nga lang muna. Yun lang muna mga mima, babush!